Yan, good morning. Good morning po mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Saan man kayong panig ng ating bansa naroroon, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, welcome po muli sa ating channel. Sana samahan nyo ako sa maikling sandali nitong ating programa para naman may makasama ako sa buong panahon ng ating programang ito. Pero shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga follower, kayo din sa ating mga viewer. At syempre idol kung bago ka pa sa channel kong ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para naman lagi ka ring updated sa ating mga video, di ba? Tama? Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin sa programa natin ito, sana samahan nyo ako sa maikling sandali. May kaugnayan pa rin ito sa ating pang-araw-araw na kinabubuhay. Lalo na doon sa mga walang sapat na pinagkakakitaan, may kaugnayan to dito sa aming negosyo. Papaksain lang naman natin mga idol itong aming business para doon sa nagtatanong, dahil sabi nga niya, ang tanong niya sa akin bakit naman daw napakatagal kumita sa ganitong uri ng negosyo, samantalang karamihan naman daw ng mga online ay madaling pagkakitaan, bakit daw itong sa amin matagal? Pero mga idol, ganito lang yan kasimple, para doon sa nagtatanong. Di ba nabanggit ko na nga doon sa mga unang video na ang negosyo namin ito ay hinalintulad sa isang magsasaka na magtatanim ka muna. Di ba? Tama. So, siyempre, pag ikaw nagtatanim, habang hindi pa dumarating yung panahon ng tag-alani, di ba, wala ka pang, kumbaga, income. Oo, di ba, sa mga isang tulad ng mga magsasaka, bago sila magkaroon ng talagang income, kapag sila na ay umani at naibenta na ang kanilang ani. Di ba, tama? So, dito, parang ganun din, pero ang kaibahan lang sa tunay na magsasaka, kapag umani sila, ay kailangan muna nilang maibenta yung kanilang inani. Hindi kagaya dito, kapag dumating yung panahon ng tag-alani, hindi mo naman kailangang ibenta pa yung aanihin mo. Dahil automatic, yung aanihin mo rito, pera na yun. Oo, income mo na yun. Na yun nga, ang papasok naman doon sa online account mo. Di ba, nabanggit ko na rin sa mga unang video na pagka naka-miyembro ka rito, magkakaroon ka ng online account. Oo, doon papasok yung income mo kapag ikaw ay may inaani na sa negosyong ito. Ngayon, ano ba ang mga dapat mong gawin kapag nakapasok ka rito? At kung paano ba ang pagtatanim na tinutukoy namin dito? Dito kasi yung pananim na tinutukoy sa negosyong ito, yun ang mga magiging business partner mo. Oo. Mag-i-invite ka ng mga magiging business partner mo na siyang makakatuwang mo sa negosyong ito, na yun ang mga magiging pananim mo. Oo. Ngayon, nabanggit ko na rin ng mga nakaraang video na ang una mong dapat na may pasok dito para maging pananim, 4 lang naman. 4 lang katao ang kailangan mong maipasok para maging business partner mo sa negosyong ito. Di ba, tama? Ngayon, mga idol, yung 4 na yun, hinalintulad yun doon sa sistema na yung 4 na yung magiging duplicate mo yun, dahil kasi kung ano ang ginagawa mo at tinatrabaho mo, yun din ang ituturo sa kanila kapag nakapasok na sila sa negosyong ito. Oo. Sa panahon ng mga training, mga idol, kapag ikaw nakapasok na sa negosyong ito, huwag na huwag mong kaliligtaan na umatin sa mga training. Dahil doon itinuturo kung paano mo gagawin at paano mo tatrabahuhin itong negosyo na pinasok
mo. Di ba? Tama? Ngayon, doon sa nagtanong naman bakit daw may mga nakapasok dito tapos wala rin daw nangyari. Bumilang ng buwan, bumilang ng, sabihin natin, taon. Ayun nga, mga idol, simple lang din ang sagot doon. Kasi ang unang tanong din doon, nung makapasok ba siya rito, nag-umpisa na ba siyang magtanim? Kasi once na nagtanim ka, dito, idol, hindi pwedeng wala kang aanihin. Oo, ilan man ang itinanim mo rito, aanihin mo yun. Kaya yung sinabi na walang nangyari, walang kinita, hindi po yata kapanipaniwala yung ganong sistema. Dahil kasi, kung siya nakapasok dito at nag-umpisa na siya nagtanim, lalo't yung 4 na hinihingi ng company, naitanim niyang lahat yon, posibleng wala siyang aanihin doon. Diba? Kaya doon sa ganon, ang tanong ko roon, nagtanim ba siya? Diba? Kung halimbawa, nakakapanood siya ng video ito at siya yun, alam na niya ang sagot. Yun yung tinatawag na rhetorical question. Yung sagot ko roon, patanong din. Kaya dito mga idol, sinasabi ko na sa inyo, hindi totoo yung sinasabi nila na scam yan, lokohan yan, wala namang mangyayari dyan. Hindi po totoo yun. Kasi nabanggit ko na rin sa mga una kong video na dito kapag nakapasok ka at masipag kang magtanim, halimbawa sa akin ka nakapasok, sa akin ka nagpa-member, baka kung masipag ka, mas baka maunahan mo pa ako sa laki ng income. Bakit? May mga patotoo na po Yung mga naging member ko hindi ko kilala sila kung taga saan sila. Karamihan sa kanila taga Bataan. Kasi yung downline ko sa Bataan, ganun yan Yung downline mo, kapag masipag yun, nagtrabaho yun, pagtatanim din yun. Magiging source of income mo na rin yung mga magiging pananim niya. Kaya kapag ikaw nagtanim at yung tinanim mo, trumabahong katulad mo, andun doon ang maganda. Baka naman kasi nagtanim nga siya, yung tinanim naman niya, tamad din. Hindi rin trumabaho. Wala nga mangyayari. Malamang pagka ganun ang sistema, matutupad sa kanya yung sinasabi ng iba na bumilang ng buwan, bumilang ng wala nangyari. Kasi dito mga idol, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ako, yung pananim ko na taga Bataan, yung downline ko roon, mas masipag yun kaysa sa akin. Kaya, mas malaki pa ang source of income niya kaysa sa akin. Kaya dito, hindi totoo yung sinasabi na ang kumikita lang upline. Hindi po ganon. Kasi kung ang kumikita lang dito upline ba't mas malaki pa kita niya sa akin? Downline ko lang siya. Di ba? Tama. Kaya dito, mga idol, sinasabi ko sa inyo, pasipagan ang sistema sa negosyong ito. Hindi ko mo masipag ka ang kikita lang yung upline mo. Hindi. Kasi yung kikitain mo, hindi naman papasok yan doon sa upline mo Sa'yo yun papasok yun doon sa online account mo. Although, na kahit papano, downline mo siya, pag trumabaho siya ng trumabaho, magiging business partner mo siya, yung source of income na kikitain niya, kumbaga, meron ka rin doon. Kikita siya, kikita ka rin. Pero mas malaki kikitain niya kaysa sa'yo kasi siya trumabaho Di ba? Ganun dito mga idol, huwag kayo maniniwala na ang kumikita lang yung upline. Hindi po ganun. Kaya siguro ang iba parang nawawala ng gana dito pumasok sa ganitong negosyo dahil nga doon sa mga ganong theory na iniisip nila, kikita dyan, upline ko lang. Hindi po ganun. Ewan ko lang sa ibang mga ganitong business kung upline lang ang kumikita, pero dito sa amin, hindi po. Kasi tignan mo magbibigay din ako ng sample. Yung upline ko, si upline Rostum De Leon, napakasipag nung upline ko na yon. At matyagang-matyaga yun sa akin, nakaalalay. Upline ko siya. Meron pa siyang upline, di ba? Yung upline niya naman, kumikita yon,
Pero halos kapantay na rin niya yung kita ng upline niya. Kaya masipag siya eh. Dito nga sinasabi ko nga sa'yo, kapag masipag ka dito at tamad yung upline mo, mauunahan mo pa yung upline mo sa laki ng kita. Oo. Kasi nga ito hinalintulad dito sa parang yung pakyawan ba? Yung trabahong pakyawan, di ba? Sa pakyawan, kapag pinakyaw mo ang isang sistema ng trabaho, at mabilis ka magtrabaho, malaki kikitain mo kasi binabase ang source of income mo doon sa tinatrabaho mo eh. Ganun sa pakyawan eh. Dahil kasi itong inyong lingkod nung araw na hindi pa ako nagiging pintor, hindi pa ako nagiging ang trabaho namin nung araw pakyawan. Oo. Nagtitibag kami ng bato. Per cubic yun. Per cubic meter yun. Oo, kaya naghuhukay kami ng mga basement. Hindi pa uso noon yung mga equipment na ginagamit pang hukay ng basement. Nung araw, ang mga basement, mano-mano. Manual. Kami ang mga naghuhukay ng mga basement, lalo sa mga building, o kaya sa mga bahay na may underground. Yan, manual. Yung pakyawan kasi, kagaya kami nung araw, per square meter, kapag mabilis ka magtrabaho, masipag ka magtrabaho, at sinukat yung ginawa mo, per square meter yun eh. Kung ilang square meter yung nagawa mo, yun ang babayaran sa'yo. Ganon. Ganon din dito. Kung gaano karami ang naipasok mo, kung gaano kalaki ang mga naging pananim mo, yung ganon kalaki ang aanihin mo. Kaya kung mas mabilis ka nga magtanim kaysa sa upline mo, di ba? Mas malaki ang kikitain mo kaysa sa upline mo. Kaya hindi totoo yun na kumikita lang upline. Kalokohan po yun. Oo. Tsaka dito, kapag masipag ka, sabihin na natin sa loob ng isang buwan, makapagtanim ka ng mga 3, 4, sabihin natin pinakamarami na 6 sa loob ng isang buwan na may tanim mo. Malaking source of income mo yun. Pero sabihin natin pinakamatumal na kasi hindi naman araw-araw malaki ang magiging pananim mo eh. Sabihin natin merong mga time na matumal sa loob ng isang buwan nakapagtanim ka lang halimbawa 2 o 1. At least meron kang tinanim. Di ba? Meron kang aanihin. Ganon kasimple mga idol ang sistema sa negosyong ito. Dito lang po yan sa Uno Online Business. At kapag nakarating ka sa aming office, mga idol, makikita mo yung mga top earner nating mga negosyante ron, yung mga member natin na galing sa mga ordinaryong tao. Pero makikita mo, very humble sila. Kasi minsan makakahalubilo mo, kala mo katulad mo lang ordinaryo na baguhan sa negosyo. Kamukat-mukat, mababalita mo pala, top earner ng buong uno. Pero very humble. Hindi mo sila kakikita ng mayabang. Na mula pa hanggang ulo, titignan ka. Hindi sila ganon. Kahit na lalo't alam nilang bago ka pa sa negosyong ito, magiliw sila. Magiliw ang salubong at nila sa'yo. Tinanong ka, upline, tagal ka na rito? Hindi pa ho, bago pa lang. Sige, tuloy-tuloy ka lang. Aangat ka rin. Hindi mo alam yung kausap mo yun, top earner pala. Babakapin ka nga kasi nga dito may tinatawag na business support. Alam mo, nakapasok ka sa akin. Kapag naging miyembro kita, kung sa akin ka makakapasok, bibigyan kita ng business support at saka nung upline ko. Kasi nga dito tulungan to Hindi yung pag nakapasok ka, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun dito. Ako nga kinukwento nga sa inyo yung upline ko, si upline Rostom napakatsaga nun kasi dito, yung upline mo, kaya pupursigihin ka, kukulitin ka na trabahuin mo itong negosyong ito kasi para naman kumita ka. Masundan mo siya kasi duplication to Gusto niyang maging duplicate niya ako. Maging duplicate ko siya. Ganun, duplication kasi ito Kaya alam mo, nakapasok ka rito, pinursigi kita na trabahuin mo to. Magpasok ka ng mga tao. Normal yun kasi kung gusto mo talagang kumita, susundin mo yung mga sinasabi sa'yo. Lalo sa panahon ng trading, sinasabi yan.
Kaya lang siyempre, sa mga kagaya ng ba, meron ka sariling trabaho, may sarili kang source of income, pwede naman na pag break time mo lang, yung isang oras na sundutin mo to. O pag uwi mo sa gabi, sa bahay ka na, di ba? Ganun. Dito, minsan-minsan talaga, susundutin mo yung trabaho mo, yung negosyo mo kasi paano ka kikita kung halimbawa hindi mo naman tinatrabaho ito. Tapos maghahanap ka ng kita, di ba? Kaya kailangan, pag nakapasok ko rito, siguruhin mo na tinatrabaho mo ito. Ganon mga idol ha. Kaya doon sa mga nakapanood ng video ito ha, sinasabi ko na sa inyo, hindi ito scam kasi 2007 nag-start na ito. Until now, nag-ooperation ang negosyong ito. At hindi lang basta ordinaryong mga tao ang nandito. Nabanggit ko na sa mga una kong video na lahat na ng uri ng tao nandito. Mayaman, mahihirap, at may impluwensya. Di ba? Tama. Kaya negosyo ito, trending ito eh. Trending ang negosyo ito. Ayaw ko nga lang ba doon sa mga iba na bakit sinasabi nila scam daw, scam. Siguro yung mga nagsasabing scam, yun yung mga nakapasok dito na tamad. Tamad na magsasaka, hindi kumita. Ayun, bandang uli, sisiraan pa ang company. Sasabihin na, scam yan, wala yan, galing ako dyan. Pero ang tanong, tinrabaho niya ba? Di ba? Ako mga idol, sasample ko na lang sa inyo yung sarili ko. Ako, huwag na tayong lalayo. Dahil ako kasi sinasabi ko ang totoo para doon sa mga magiging miyembro ko. Ako mabagal na ako magtanim. Ang importante lang dito mga idol, huwag kang titigil. Tuloy-tuloy lang. Kahit mabagal ka, sabi nga ng apply natin, tuloy-tuloy lang. Di ba? Mabagal na ako magtanim. Sipin mo, minsan sa loob ng isang buwan, isa lang. Nagiging pananim ko. Pag minsan, minamanas-manas, 1-2 buwan, wala akong tanim. Wala akong pananim. Pero importante, huwag kang titigil kasi pag tumigil ka, nandoon na pinakatalo mo. Ito negosyo to, walang lugi ito eh. Kasi hanggang tinatrabaho mo to, darating ang panahon, sabi nga, yung pananim mo, yung sakahin mo, mapupuno mo rin yan ng pananim. Mabagal nga lang kung mabagal kang magtanim. Di ba? At least, yung sakahin mo, kapag tuloy-tuloy lang, mapupuno mo rin yan. Bagamat maunahan ka ng mga iba, gaya nga ako, naunahan pa ako ng mga downline ko. Ganun. Importante, tinatrabaho mo. Bueno, sana mga idol marami kayo nakuha ng idea sa kwentuhan natin ito. Bueno, kung may mga question kayo, ilagay nyo lang sa comment section natin para matalakay natin. Salamat ng marami at sinamahan nyo ako sa maikling kwentuhan natin ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ng Uno Online Business. Pasamantala nagpapaalam sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam!